Pinalagan ni Senadora Risa Hontiveros kung bakit sa PNP at hindi sa Senado idedetine si Alice Guo, gayong nauna ang arrest warrant order ng Senado. Sumulat siya sa korte para padaluhin si Guo sa Senate hearing sa Lunes at pinagbigyan naman. Nakatutok si Joseph Moro. Nasa ilalim na ngayon ng jurisdiksyon ng Tarlac Regional Trial Court Branch 109 si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo dahil sa arrest warrant na inilabas nito para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban kay Guo na isinampa ng DILG laban sa kanya dahil sa di umano'y kaugnayan niya sa Pogo sa Bamban. Pwede dapat magpiyansa si Guo pero hindi binayaran ng kanyang kampo ang 180,000 pesos na bail na inirekomenda ng korte. Magpo-post ng bail, makukulong ka rin. Makukulong sila sa Senate, di ba? Ganun din eh. Sa commitment order ng korte sa PNP Custodial Center, pinalalagay si Guo. Kampante raw si Guo na nasa PNP Custodial Center siya sa harap ng mga banta umano sa buhay nito. Ipinaparating daw ang banta kay Guo sa pamamagitan ng kanyang pamilya at kaibigan na papatahimikin ito para wala ng investigasyon sa Pogo. Kaya nga raw gano'n na lamang ang tila saya ni Guo sa mga litrato at video nang i-turnover siya ng Indonesia na binabatikos ngayon. At least ngayon masaya siya. Ayaw ba nila yun na masaya siya? Gusto ba nila malungkot yung tao? Noon, ang dami niyang worry sa kanyang security, di ba? Ngayon, anong worry niya? Protected siya ng pinakamagaling na security agency sa Pilipinas. Pero pumapalag si Senador Risa Hontiveros, chairman ng isa sa mga komite na nag-iimbestiga kay Guo. Dapat sa Senado muna siya ma-detain para makaharap sa hearing sa Lunes. Ginagalang ko ang karapatan ng judiciary na maglabas ng warrant. Pero ang Senado ang may pinakaunang arrest warrant laban sa kanya. Ang Senado ang nag-trigger ng manhunt. Senate warrant ang bitbit ng ating law enforcers sa Jakarta. Dahil hawak na ng korte si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo, kinakailangan na ngayon ng Senado na humingi ng permiso sa korte tuwing kakailanganin nito si Guo na dumalo sa mga pagdinig. Sabi ng abogado ni Guo, hindi niya masisiguro na makakadalo sa hearing sa Lunes si Guo dahil depende na raw ito sa korte. Sana dumating para ako gusto ko talaga mag-attend siya dahil ang daming i-clarify niya sino ang nagpatakas sa kanya, di ba? Sino ang nagtulong sa kanya para umalis siya ng bansa. I'm sure mas dumadami yung threat ngayon dahil may mga involved dyan na hindi natin kanila kung sino. PNP ang may custody niyan. It's all up to the court kung papayagan siya. Ayon naman sa kampo ni Hontiveros, sinadya ba ng DILG na maghain ng mahinang kaso para makuha nito ang kustudiya ni Guo? Dapat daw ang Sandigan Bayan na may hawak sa mga may kasong high-profile na opisyal tulad ni Guo. Sinusubukan pa naming kunan ang pahayag si DILG Secretary Benhur Abalos. Sumulat si Hontiveros sa korte at pinagbigyan naman ito ang hiling na iharap si Alice Guo sa Senado sa Lunes alas 10 ng umaga. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sinagot ng Interior Department ang tanong ni Senador Risa Hontiveros kung sinadya ba nitong maghain ng mahinang kaso para makuha ang kustudiya kay Guo. Punto kanina ng Senadora, dapat ay Sandigan Bayan ang may hawak sa mga kasong high-profile na opisyal tulad ni Guo. Pero ayon sa Interior Department, hindi ito ang naghain ng endorsement ng kaso sa Tarlac RTC, kundi ang Office of the Ombudsman. Alinsunod umano yan sa isang bagong batas ayon kay Interior Undersecretary Juan Victor Llamas. Bago nito, sa Ombudsman naghain ng reklamo ang Interior Department. Dahil nasa Tarlac RTC ang kaso, ito ang nagdesisyon sa kung saan ide-detain si Guo.